watching me as I am living proof that although my darkness are come, your light will still shine through. Though at times it's just enough to cast a shadow on the wall, well, I am grateful that you shine your light on me at all. Who am I that you would love me so gently? Who am I that you would recognize my name? Or who am I that you would speak to me so softly? Conversation with the Lord Most High. Who am I? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. And the more I sing that sweet old song, the more I understand that I do not comprehend this thought that is coming from your hand. Who am I that you would love me so gently? Who am I that you would recognize my name? Lord, who am I that you would speak to me so softly? Conversation with the Lord Most High. Who am I? Conversation with the Lord Most High. Who am I? Lord, who am In the
As I hear the call for baby, I will not be the way of my own. And my hands surrender to these tears and words that holds me to the cross, yet sets me free. I will go in the power of the cross. The things I thought were real, I thought was lost. And with yourself without having goodbye. And by this resurrection power, Please pray po na makalabas na siya agad ng ospital, tuluyang bumalik na. Mag-provide ang Panginoon si Lord na financial. Salamat po. At naman, isama po sa panalangin ng kapatid ko na habang time sa hospital, UTI, lagnat, LPM, at pagsusuka po. Yun daw po ang sabi o finding ng doktor sa kanya. Pilipin mamakyaw ito ng sakit. Pero kaya lahat ni Jesus. Tapos sabi, pakisama pa rin po ng iba po niya kasama sa room na nag-ibat na may iba't ibang karamdaman din po. Okay? Tapos sabi ni Lord, panalangin natin
anak niya doon, si Bagato, nasa Mindanao at ang kanyang pamilya. Ito naman sabi, Pastor, ito malungkot ito. Pastor, isama po ninyo sa inyong panalangin na magkaroon na ng pondo ang dapat na educational plan ng aming anak, yung PAC. Let's say, mga ay college assurance plan. At maibalik na sa aming mga nag-invoke dito talaga na ang aming pinagpakunan. Ang kanila pong kumpanya ay nalugi doon. Naway makabangon sila dito at agapan na nila ang kanilang responsibilidad sa amin. Parang wala akong gano'ng ipanalangin ang kumpanya ito na makabangon. No? Wala nang tangka ito na magbangon. Pero dadalangin ko na tulungan kayo ng Diyos na mapag-aral nyo ang inyong anak. Okay? Okay? Oh? Okay? Kasi puro, ano ba niya ito eh? Yung patulong namin, yung naglalabas sa amin for 100 years na, nag-ipon din dyan. Tapos sa'yo, kawawa yung bata, yung kanyang ay sa isang anak na babae, nagpaanak nitong lalaki, di ba? Yung babae, pinag-iipon niya, ngayon walang makuha. 120,000 na ipon ng aming labandera. Sino yung naglalaba? Kaya mag-iipon kayo para sa pag-aaral ng inyong anak. Tayo na lang sa sarili nyo. Ilagay nyo sa bangko ni Sheila. Yun. Trabaho sa bangko. At yun nga lang, iski sa bangko, di tayo nakakasiguro no? Pero at least, medyo mababa ang risk doon. Ano? Piliin lang yung okay, piliin nyo yung bangko. So, ilan may prayer request? Tayo siya sa amin sa panalangin. Tayo sa teleke. Sige po. Only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Alam niyo ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng pagpupuri, ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong pangangailangan. With praise and supplication, make your request known to God. Kaya, magpuri muna tayo sa Diyos, hindi ba? Purihin natin siya. Sabahin natin siya ulit. Salamat sa iyo, O Diyos. Purihin ang iyong pangalan. O tapat na dapat ka sa amin, Panginoon. Kahit kami nagkukulang, hindi mo kami pinababayaan. Kahit na nagkapasala kami, pinatatapat mo kami, O Diyos. Maraming salamat sa iyo. Purihin ka mula sa aming kaliwa. Sige po, praise the Lord. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. O Diyos, narito ang ilan ng mga besabi. Napagkat sa ilan. Ipunin ko itong mga nakakapupay sa pagamula. Ipunin ko siya. Pagalingin ko siya sa lahat ng mga karamdaman na na-diagnose ng mga doktor. At pati yung kanyang mga roommates, O Diyos, pag-imala sa kanila at pagalingin sila. Itong nasa ospital na pamangkin. Ganun din, O Diyos, pahabagan mo siya, pagalingin mo siya, at tulungan mo sila
sa mga expense sa pagkagamot sa ospital. Ipinagkakatiwala namin sa iyo si Brother Felix sa kanyang pagbibiyahe sa kanyang bagong trabaho. Ingatan mo siya, O Diyos. Gawin mo na umunlad siya roon at madala niya ikaw doon sa lugar na iyon, Panginoon. Makatulong siya sa maraming mga kababayan doon na makakilala sa Panginoong Yesus. Pinagpipray namin si Conrado doon sa Mindanao. Ingatan mo siya at kanyang pamilya. Pagpalain mo ang ginagawa nilang paglilingkod sa iyo doon sa lugar na iyon, O Diyos. Idinadalangin din namin makapagkatilo sa nag-ipon ng para sa kolehiyo ng kanyang anak. Kung kalooban mo, O Panginoon, tulungan mo yung company na doon na bayaran nila yung mga pinagkatiwala sa kanilang pera. O Diyos, gawin mo po na mas solid yung impok nila para makapag-aaral itong anak. At kung di mangyayari ito, magkipala ka sa panunalapit sa buhay ng pamilya ito at ng iba pang pamilya na magkaroon sila ng sapat para mapag-aral nila sa college ang kanilang mga anak. Lalo na sa opening sa kolehiyo sa taong ito, magkaroon sila ng pambayad, Panginoon, at panggusto sa pag-aaral. Idinadalangin ko rin sa iyo, bawat isa na nagtaas ng kamay, O Panginoon. Alam namin, habang narito kami sa mundo, mga kailangan kami lagi. At alam mo rin yun, Panginoon, sapagkat tumira ka dito sa mundo ito. Kaya, O Diyos, nakikiramay ka, nakikisa ka sa aming pangangailangan. Ikaw ang aming dakilang saserdote na nasasaling, nahihipo sa mga bagay na nangyayari sa amin. Kaya, O Diyos, lubusin mo ang aming katuwaan at kaligayahan sa iyo sa pamamagitan ng paglutas mo sa mga suliranin namin, sa pagpapagaling mo sa lahat ng aming karamdaman, sa pagbibigay mo ng tugon sa aming mga pangangailangan, O Diyos. Palakasin mo ang mga may kulang na, alisin mo ang mga sakit at kirot na nararamdaman nila sa kanilang katawan. Gawin mo rin maging hawas sila at maging magana ang kanilang pagkain. At O Diyos, dinadalangin mo sa iyo yung mga nasa abroad na mga pamilya, mga kapatid namin. Abutin mo sila. Hindi may clear yung kamay, hindi ka matulad namin mga tao. Ikaw ay Diyos, hawak mo ang mundo ito. Kaya O Diyos, ingatan mo ang aming mga kapatiran na nasa mga barko, na naroon sa Middle East, nandito sa Asia, naroon sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, dyan sa Amerika, sa lahat ng panig ng mundo, O Diyos, dinadalangin namin sila. At O Panginoon, tulungan mo yung mga walang trabaho. Gawin mo na makatagpo sila, makakita sila ng mabuting trabaho, Panginoon. Lalo na yung mga nakatapos na sa kolehiyo, magkaroon sila ng trabaho. Itong mga kababaihan, itong mga kalalakihang mga kabataan, magkaroon sila ng trabaho. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sabihin namin lahat, Amen. Praise the Lord. Okay, pakisa natin ang ating mga Bibles sa ikatlong Juan, 3rd John. Ikatlong Juan. Naroon na yan sa ulihan ng inyong mga Bibles. Bago mag-Apokalipsis. Una, Jude o Judas, tapos ang Apokalipsis. Bago yon, ang ikatlong Juan. Nakita na po nyo, 3rd John. Sabi dito sa verse 1, ang matanda, elder, kay Gayo na minamahal, na aming iniibig sa katotohanan.
minamahal, aming ibinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at pumupi ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Di ba may ganda ng verse na yan? Yun lang verse 2. Tignan nyo, no, yung salita na minamahal, no? Beloved. Beloved. Nung nakikipagsulatan pa ako, Ate Babes nyo. Babes, tumingin ka sa akin. Pagka sa hulihan na, ang inilalagay ko, your dearly beloved. Your dearly beloved ang nakasulat. Dalawang taon na sapatos na sulat ang naipon niya kasi 5 taon kaming mag-stay. At saka mga arts, okay. Tanungin niyo siya kung nasaan, itinapon na niya, pero nagtira siya, pinakamagaganda. Asana? Nakatago? O sige, i-publish mo, no? Love letters of a pastor. Okay. Your dearly beloved. Dito, ginagamit yung salitang beloved, no? Beloved. Ang sulat na to ay sulat ng isang pastor sa kanyang naakit sa Panginoon. Ang naakit niyang ito sa Panginoon ay naging church officer na, elder na siya. Kaya, nang sulatin ito ni John ay mga 70 taon na siya. Kaya, lamang na itong si Gayo ay may gulang na rin, may edad na. At ito sinusulatan niya, ikli lang ng sulat, 15 lines o 15 verses yung sulat. Pero ito, punong-puno ito ng mensahe. Tingnan nyo doon sa verse 1, si Gayo ay minamahal. Ito naman sa verse 9, meron ditong ang pangalan ay si Diotrephes na nag-iibig magkaroon ng kataasan sa kanila ay hindi kami tinanggap. Ito yung isang miyembro yung naroon sa si Gayo, minamahal. Ito naman si Diotrephes, ang gusto nito, mataas siya, maging bida siya sa church. Mahawakan niya ang pinakamatataas na tungkulin. Okay, nakuha po nyo? Tapos naman, doon sa 12, meron naman dito si Demetrio. Ay pinatotohanan ng lahat at ng patotohanan. Oo, kami man ay nagpapatotoo rin at nalalaman ko ang aming patotoo ay tunay. Okay, ito si Demetrio sa Iglesia ay mayroong good report of all men. Maganda ang sinasabi sa kanya. So, 3 miyembro, si Gayo, si Diotrephes, at saka si Demetrio. Kanino kayo kabilang sa 3 yan? Sipin natin, kanino tayo? Kanino tayo? Kabilang ba tayo kay Gayo at kay Demetrio? Hindi kayo kabilang doon? Ako, na-disgrasya na. Minalas na ako. Kabilang ba kayo ron? O kabilang tayo doon? Amen?
kabilang tayo doon. Wala tayong beyond request. Lahat tayo naglilingkod ng buong kababaan sa Diyos. Amen? Okay. Ngayon po, bagong taon yung SWS, yung Social Weather Station, naggawa sila ng pag-aaral, survey, tawag dito, bago matapos ang 2012. Tinanong nila ang mga tao, 1,200 na mga tao, sa iba't ibang alagayan ng buhay. Ang tanong nila sa tao ay, ano ang gusto mo para sa bagong taon? Ano ang gusto mo para sa bagong taon? Siguro, ganun din, siguro mabuti, tanungin natin ang ating sarili. Come on, James. Sige po kayo. Ito si Santiago. Si James. I said it in Tagalog, James. Ano ang gusto nyo para sa... Sister, okay na po. Okay na po. Ano ang gusto nyo para sa bagong taon? Okay. Mahigit 60% ng mga Pilipino, sabi nila, ang gusto nila sa bagong taon ay ano? Ha? Ano? Good health. Education? Hindi. Ang gusto nila, good health. Una-una, sabi ng mga Pilipino, gusto namin good health. Ikalawa, alam niyo na kung anong gusto nila. Yung gusto rin natin. O sabi ni Aileen, yumaman. Hindi, ang sabi nila, magkaroon lang sila ng good income. Lang ng karagdagang pera. Yun lang. Good health ang una. At pagkatapos, money. Pera. Lihitin mo kahilingan niya para sa bagong taon. Lihitin mong asahan na yan ang mangyari. At ito, kasi scriptural, di ba? Tingnan nyo rito, yung binasa natin. Ulitin natin. Sabi ni John, minamahal kay Gayo, aking itinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka sa iglesia. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So, ito ang isang idea ng prosperity. Ito ang isang prosperity o pagpunla, pagginhawa na idea, modelo, tama-tama. Yung survey gusto lang maging malusog. Pangalawa, magkapera. Ang tao ba ay yun lang talaga kailangan niya? Dahil yun, para sa katawan. Pero ang tao ay hindi lang katawan. Kaya sabi rito na mag-prosper din sila sa kanilang soul, sa kanilang kaluluwa. So, ayun ang modelong prosperity. Prosperity physical. Diba? Alusugan eh. Prosperity, ano ba? Siguro pwede ko sabihin, secular. Mag-prosper sa secular. Ano ibig sabihin doon? Sino sa inyo ayaw na umasenso kayo sa trabaho niyo? Maging successful kayo sa inyong career. Sino gusto maging successful sa inyong career? Yan, oo. Kahit ang karir mo ay ikawalis ng kalye at ng palengke. Lord,
paularin mo ko rito. Ako ang maging boss. Correct? Di ba? Oo. Ako ang maging head janitor. Ako ang maging manager ng bangko nito. Ako maging presidente ng bangko. Career prosperity. Gusto namin yun. Pero, kulang yun eh. Kailangan din natin ng soul prosperity. Amen? Kailangan natin ng soul prosperity. Ngayon po, ang ikli ng sulat. Ito'y sulat para kami yung sa makaluma. Pumasa kayo ng sulat ng mga sauna, matatanda. Dear, minamahal kong nanay, sana'y abutin kayo ng sulat na ito na nasa magandang kalagayan. Di ba? Ganyan ang sulat nun. Ilan nakakatanda na gano'n ang sulat? Oo, gano'n. Ngayon po, ano na naman sinusulat eh. Noon, hindi. Abutin sana kayo ng sulat na ito sa magandang kalagayan at malusog na pagkakatawan. At kung ako naman ang inyong tatanungin, nakaalala niyo yun? Nakaalala niyo? Bakit ito lang sa harapan ang parang nakikinig? Yung mga nasa, kailangan maglakad ako. Sige, sabi ng Tony. Nadali ko konti ang guide ko. At kung ako naman ang inyong tatanungin, di ba? Ay gayon din. Diba? Yun ang ano eh. Napakasugal. Hindi naman masama, di ba? Hindi na kalimutan yun. Dapat ganoon talaga eh, no? Di ba? Okay. So, itong sulat na to ay sample noong mga sulat noong pa. No? It's a Christian letter. Ang author, writer ay pastor. In-inspire siya ng Espiritu ng Diyos. Ngayon, sa Tagalog, nakalagay, aking idinadalangin. Pero sa English, I wish. Wish ko lang para sa iyo. Gayo, sabi. So, tignan po nyo, no, ha? Huwag natin kakalimutan na mag-wish tayo ng magaling para sa ating mga minamahal. Kasi yung wish natin yun, alam yun. Di ba? Kasi may Diyos na nakakarinig no. Yung ating wini-wish para sa Kanya ay gusto ng Diyos mangyari yun. Ngayon, kung sinasabi mo, Diyos, wish ko lang malunod sana yan. Ay, hindi. Hindi kayo papatulan ng Diyos. Kayo malulunod niya. No? O kaya, wish ko lang sana mabangga ang kanyang motor. Hindi yung papakinggan ng Diyos. Pero may benepisyo sa pag-wish. May benefit sa well-wishing. Tingnan niyo ang ginamit ko salita, hindi lang well-wish, kundi well-wishing. Magandang pag-wish para sa ating kapwa. Amen? Amen. Inyo bakit ba pagka nagkakakayan tayo sa dito, sinasabi ko sa inyo, God bless you. Sa kasasabi ko ng kasasabi nun, tingnan nyo, ang dami-dami sa inyo na bless na. Diba? Kasi God is blessed. Diba? O, tandaan natin yun. Ngayon po, lalo na sa mga Christian friends natin, i-wish natin sila ng magagandang wish. Okay? Ngayon, tatlo ang wish dito. Ikli lang ng letter. So, ibig sabihin, mahalaga to. Unang-una, idinadala namin, hinihiling, wini-wish ni John na yung kanyang sinusulatang matanda na rin ay magkaroon ng yung tinatawag na temporal blessing.
Guminhawa ka. Sa langit, hindi ka na pinakailangan manalangin na guminhawa ka. Talagang doon, nako, takot na ginhawa. Dito lang yan dito lang yan sa mundo ito. So, ang kanyang hiling, guminhawa si Gayo. Magkaroon siya ng tinatawag sa wikang Ingles na temporal prosperity. Umudlad siya sa mga bagay na material. Magkaroon siya ng pagsagana sa kabuhayan. Hindi ba maganda yon? Gusto yon ng Diyos. Ito 2013 maging masagana ang ating buhay. Amen? Ngayon, pag umasa ka sa ekonomiya ng Pilipinas ay wala kang maaasahan. Pero kapag umasa ka sa Diyos, ikaw ay giginhawa. Tandaan mo. Tandaan mo. Ang Israel ay napapaligiran ng mga bansa. Nahihirapan sila, nagugutom sila. Pero umaasa sila sa Diyos. Inuulanan sila tuwing umaga ng ano? Ano yun? Mana. Hindi mana lupa. Pag hinulugan ka ng Diyos ng lupa, patay ka. Hindi mo masasapo yun. No? Mana. Ang ibig sabihin ng salitang mana, watch this! Ano to? Nung pinulot nila, nahuhulog. Ano to? Maraming sagot doon. Ito ang himala ng Diyos. Kinakain nila to. Pagkain to. Kinakain nila. Hindi sila nagkakahanap buhay. Sarap ng buhay ng mga salbahe, no? Hindi sila nagkakahanap buhay. Basta iimunin lang nila yun. Pero, ayun, hindi sila sumasala sa oras. Ang kanilang mga katabi, sumasala sa oras. Pero sila, hindi. Kaya nakita nyo ang magagawa ng Diyos para sa inyo. Kaya magdalakinan tayo isa't isa ng pagsagana. Amen? Kaibigan ko. Nagsasalita ako sa television. Maalala ko din sa Paranaque. Meron doong nakasulat, malaking bahay. ABC. Nakikita ko rin yung kaibigan ko, paparahan ko. Mga alas 11 na ng gabi, nakatapos na ako ng taping sa television. Bubuksan ko yung pinto, tapos sasabihin ko sa kanya, Rodrigo, huwag ka muna tutuloy. Muna. Ay, bakit? Muna, i-spray ang kita. Meron akong pag-spray, i-spray ang ko siya. Alam niyo kung bakit? Yung ABC, ang tawag mo? Sino nagpupunta ron? Alam. Ano ba yun? Clubbing. Abaret. Kaya ko siya ini-sprayan. Maraming dalang mikrobyo to. Sabi ko, baka mamaya lumipat ko sa upuan ng kotse ko. Pati ko, mamalay kahawang ko. Ini-sprayan ko kung galit sa akin. Pero sinasalpahin ko lang siya. Sabi ko sa kanya, bakit ganyan ka? Ang nalalaman ng letters of the alphabet ay ABC. Hindi ka na nakaalis dyan. Ngayon, kaya ko ito sinasabi sa inyo ganito. Delikado na hiniling mo sa Diyos na yung mga taong bad, yung mga taong makasalanan, yung mga taong masama ay umudlad sa kabuhayan. Bakit? Kasi yung pagtulad nila sa kabuhayan, gagamitin nila sa masama. Totoo hindi? Totoo yun. Gagamitin nila sa masama. Pag manaing pera yan, baka bumili yan ng isang truck na beer. Matapos, inumin niya lahat. Mamatay siya. Kaya, ahabagan na huwag mong ipanalangin magkab na maraming pera yan. Baka magpalitsin niya na 10 lechon doon at maghapon naglakad. Tapos, akala mo, may nakasubal pa na lechon dito, patay na. Dahil sa kakakain. So, itong panalangin na to ni John ay para sa mga natatakot sa Diyos. Amen? Bakit? Kasi ang mga natatakot sa Diyos
ang pera nila, ang pag-unlad nila, gagamitin nila sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Sa pagtulong sa kapwa, sa paggawa ng mabuti sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya at sa Diyos. Kaya, tandaan natin, wealth is wonderful. Money is good. Powerful yan. Pero delikado yung kwarta pag napunta sa mga kampatuman. Delikado. Bibili ng katakot-takot na baril. Pagkatapos, rapiduhin ang mga ano ba yung nangyari sa kawin? No? Yung si Bossing, may pangbili, mahal-mahal yung baril na yun. Nakita nyo. Pero ako naniniwala, pagka napunta sa inyo, ang pag-unlad sa kabuhayan, gagamitin nyo yan para luwalhabihin ng Diyos. Amen? Sige ha. Sige, kagak yan. Baka mamaya, pagka may maganda na kayong kotse, hindi ko na kayong makita rito. Makita ko na lamang dati, nakapark kayo doon sa mall. Anando. Pastor, mas maganda magsita dito kaya condition dito. Ayaw ko na dyan sa atin. At saka sa pagkakukulan ko. Tandaan natin, gusto ng Diyos tumunlad tayo. Ang money ay power. Power yan para kumwaan ng mabuting, hindi kumwaan ng masama. Amen? Tandaan natin. Okay. Tapos, ipinag-pray, pinihili, pinugsit yan ng good health para kay Gayo. Matanda na si Gayo. Dinadalangin niya magkaroon ng good health. Hindi ba maganda meron tayong good health? Hindi yung nakaupo tayo. Hinigot tayo ng hilot sa tapos, nung tumawa kayo, ang sakit ng lirig nyo, iba na yung ang sarap ng pakiramdam natin no? Diba? Ano ba? Yung Biyernes, kung kami ni Ate Babes yan sa SM, pagka kami pumunta yan, yung aming apo na maganda ay sasabihin, God, buy me Alfredo. Ano is Alfredo? Better chili. With no parsley. Yan, gaganyanin pa. So, ibibili ko yun. Sabi ko, isa na lang ha? Sabi niya, hindi, 2. So, nag-order na ako. Sabi ko, nang luluin, niya na lang. Pipigapin ko. Maglalakad-lakad muna ako ng aking kasama. Ako, lumabas kami, alam niya na nakakita na sa akin. Ng kapatid natin. Hindi na sila nagsisimba rito. Kasi lumipat na sila doon sa malayong tulog-tulugin ng Maragondon. Gusto niyo ilipat ko ba ito? Baka umulong, biglang umikot, nandun tayo sa Maragondon. Doon na sila nakatira. Pero nang makita nila kami, tuwan-tuwa, tapos hindi pa lahat yung babayaran. Tapos sabi ng bata sa akin, Pastor, nag-graduate ko lang sa college. Ang nanay ko nasa ospital. So, ginawa ko, pinuntahan ko sa ospital. Kami kinalaman ni Ate Babes. Pinuntahan ko, naminta ko, nakahiga sa akin. Hindi mo mayayapos. Samantalang nung natin dito yan, balik pinitan. Nung ikinasal ko, balik pinitan. Ngayon, kailangan sa madre, diretso papunta sa kabila.
Sabi, Pastor, boses na lang nyo, kaya alam ko kayo. Bulag na po ako. Sige, kumain kayo ng kumain ng maraming kanin at maraming ulam para magka-diabetes kayo. Yan ang mangyayari sa inyo. Ano. Tapos, ito yung dalawang anak. Nako po, kandidato rin. Ano? Parang binibita ng dalawang monay dito. Sa lalaki ng mukha. Ang bibito ng daliri. Daliri ba ito? Ang bibito. Ha? Ito, ang braso. Ito. Ito. Ganyan. Sa tama. Nung nakikita yun, hindi ako natatawag, sabihan sila. Pero doon siguro sa pinupuntahan nila simbahan, lalo na malaki times nila, tapos yung pastor na paalalahanan sila. Kayo, pag nagaling kayo sa amin, dahil pinaalalahanan ko kayo, makinig kayo, kung pinakatawagin pastor. Kasi ang pastor, taga-akay. Hindi abayang taga-akay. Amen. Amen. Pagka ako nakikipagkamay dyan, ano ginagawa ko? May mga pagkakataon, binubulungan ko. Sino yung kasama ng lalaki? Sino? May asawa. Ganon. Ganon. Sinasabihin mo. Di ba? Dapat ganon ang pastor. Amen? Oo. Hindi mo. Hindi naman hihintay ko pati mo at mag-share mo lang doon. At pag-alamaan kita, hindi mo trabaho yun. Masasabi ko naman sa kanya kung magaling ka sa akin, hindi ka gumalo rito. Bye-bye. Pero, babalik ka rin. Babalik ka rin. So, eto, delikado eh. Yung physical health, pagka malakas ka, pagka malusog ka, gagamitin mo yan. Pagka hindi ka Kristiyano, gagamitin mo yan sa masama eh. Gagamitin mo, wow, yung guwapo. Lahat sa opisina, rasa ko. Wow, pretty ako. Pati yung bewang ko, 65. Ay, 65. Sino lang? Hindi lahat sa akin. Ang ating katawan ay templo ng Diyos. Kailangan luwalhatihin natin ang Diyos sa ating katawan. Amen? Kaya lahat na yan magagawa natin pagka hindi natin pinababayaan ang ating kaluluwa. Ang ating soul. Kasi ang pakinagamit ng tao, makaktan man niya buong sa pinta. Kanya na lahat pera. Kanya lahat na hindi lang yung gold mine, kundi hindi lang oil, lahat ng oil wells sa Middle East. Pati yung island na binubuha sa atin, kanya yun dahil puno ng langis yun. Iyon na yun, ano ang pakinabang mo kung ipinapahama ka naman ng iyong katawan at salate. Nakikinig po na tayo, kaya sabi ng Biblia, ano ibibigay ng tao na kapalit ng kanyang kaluluwa. Kaya pagka mag-wish tayo, tatagpuin ng Diyos yan, tutulungan tayo, gusto yan ng Diyos na ibigay sa atin, pero yung kaluluwa namin, huwag natin pababayaan. Amen? Ako, naglutuwa medyo sa akin namin. Malapit ng masira yung kanyang video sa mababasa. Pagkatapos magbasa, ako, pinupuso nito, tinatanong sa akin, bakit si Abraham ganito? Bakit si Abraham sasaksakin yung anak niya? Papatayin ko. Di ba nasa Biblia? Dahil ganon din siya. O kailangan
kung paano kumakain ng ating tiyan, pakainin din natin ang salita ng Diyos sa ating kaluluwa. Amen? Mag-pray tayo na huwag tayong mahulog sa tukso, huwag tayong mahulog sa kasalanan. Mag-pray tayo na hindi tayo mag-miss ng ating worship, ng ating pagkakatipon na kamukha nito. Kamukha nito. Alam mo nyo, sa Amerika, sabi nila, yung mga bata lumaki sa church, pagdating ng 18, nakatapos na ng high school, papasok na sa college, hindi na babalik sa church. Hindi na babalik sa church. Itong mga bata to, usually, mga 9% na ang nagbabalik sa church. The rest, they go their ways. So, ayun, nagkakasala, nagluloko. Pero ayun, pag matanda na, may mga tama na katawan, yan na, naaalala nila ang Diyos. Ngayon, malaki hinala ko, kaya may totoo, kasi alam naman yung ilang beses na nagpupunta sa Amerika. Kasi umpisa ng 1976, nagbiyahe na ako sa Amerika. Hinahanap ko doon sa church, saan sila dito? Saan sila doon? Oh, they're gone earning. That's how it is here in America. Pero after 20 years, kaya pabalik tayo sa Amerika, nakita ko ba natin na bumabalik na? Bakit bumalik? Hindi na yung mukha eh. Na-stroke. 45 pa lang na-stroke. Tapos pag nakita ko, oh, everyday, you're still healthy. Ganon, no? Sabi ko sa kanya, why are you unhealthy? Sasabihin ng kasama, kasi yan ay nag-serve sa kasalanan, lumayo sa church, inastos ang kanyang mga opportunities sa pagluloko. Tandaan natin, gusto ng Diyos mag-prosper ka. Body, money, pero soul prosperity rin. Yun ang timbang ng prosperity. Amen? So, sabutuhin nyo yung talatang yan. Panginoon, tulungan mo ako na maging ganito. Ako. At makikita nyo, will be very happy. Yun yung halimbawa. No? Yung pastor, may nagbigay sa akin pera. Sabi sa akin, pastor, pag inyo gusto yung gawin yan. May pera. Tingnan ko. Maraming tsokolate ito. Pero pag kinamin ko yung tsokolate, patay ako. Gado, punta kayo dyan sa harapan. Wala dati. Nalagay ako sa ahon. Sa tawag lahat ng bata. Bigay rito. Ngayon mga bata, sige, bigay. Alam niyo pagkatapos mo, sarap ng pakiramdam ko. Kaya may nagbigay sa akin, sabi sa akin, naku, pastor, tuwa ako. Ang sarap ng pakiramdam ko. Pagka tayo ay pinauunlad ng Diyos, pasarapin natin ang pakiramdam natin at ang pakiramdam ng nagbigay sa atin ng kaunlaran, ng kalusugan. Amen? Sa pamamagitan gamit dito sa bigay ng Diyos. At pagpalain natin ang ating kapwa natin. Ngayon, nagpupunta na tayo para alalahanin si Jesus. Naggumawa na maging possibility lahat ito. So tayo manalangin ng mga answers ay magkahanda ng please. Magkahanda ng mga answers. O Diyos, maraming salamat sa iyo. Gusto mo kami mag-prosper. Salamat po. Ito gusto mo sa kami. Pinapanalangin ko ngayon na ituloy mo ang aming isip at kalooban sa tamang prosperity. Huwag lang isipin namin na prosperity ay pera. Puno ang bulsa namin. Pagkain, luxuries, kotse, lahat ng ito hindi masama. Pero o Diyos, hindi ito ang talagang totoo at real.
higit sa lahat, tuminhawa, pupuli ang aming kaluluwa. Lumakas ito sa paglilingkod sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I-prepare na ang communion, dadalhin ito sa inyo. Hahawakan niyo muna, huwag ang kakainin ng inumin. Sabay-sabay natin ito. Gagawin na kumain at inumin. Oh
Sandali lang, sa-serve namin sila.
karamdaman sa aming katawan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng physical na prosperity ngayon. Pagkatala mo, gagamitin namin ang aming kalakasan, ang kalusugan para sa iyo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tanggapin niyo ang pagpapagaling ng Panginoon. Ang pagpapalakas ng Panginoon. Tanggapin niyo ito sa pangalan ni Jesus. Sinasabay ko sa pangalan ni Jesus ang sakit sa inyong katawan. Sa inyong tahanan sa pangalan ni Jesus. Kayo'y mabuo ngayon at kayo'y gumaling mula sa inyong ulo hanggang sa thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Makakaupo na po kayo ngayon. Pilikumin ang mga Communion Cups. Meron akong pagkakataon sa inyo, ha? Isang araw, may time ako na itong si Ate Mitch na natututo ng gumamit ng computer kundi nakuha niya yung pelikula ng ating church. Naniniwala pa kayo? O video? Naniniwala pa kayo? Nakita ko kayo. Habang nag-pray ako, ang iba sa inyo, text ng text. Ang iba sa inyo, nakatingin Tama ka pa. Nakatingin mo. Tingnan mo, wala namang kurato dun eh. Kanya-kanya pala kayong ate. Kasi nakapigit ako, hindi ko makakita eh. Ang iba sa inyo, baka naman kumakakas. Hindi kayo marunong maupo. So, sabi ko, di ka sasabihin ko ako sa kanila. May maliwala ka mo rin yung sa kanila. Yan si Chris. Sabi, dito po lang kayo. Kaya kuha kayo. Kuha kayo. At yung mga iba na, talaga naman, sabi. Ayaw nyo maniwala? Sige, tingnan nyo. Natuluwa ako. Pero ang iba naman, ako, focus. Talaga nakikinig, na andun sila sa portion. Okay, ngayon dadalhin natin ating mga handog sa pagkakato. Teka natin na access. Alam mo ninyo, nitong kapasuhan, may bata na nakatira sa amin, ng kapo namin. Nakakuha siya ang ginagawa. Sabi sa kanya ng nanay ko, magta-types ka, you pay your types. What is types? Ano types? Explain sa kanya ng nanay niya. 10% sa tuition. At niyo sabi ng bata na makita sa amin. Ayoko magbibigay ng types. Sabi ng nanay niya, gusto mong paluin ka. So, tinanggal niya. Ilagay niya sa pulang envelope. At ayun, kumakatok sa kwarto namin at padago. Dad! Sabi niya yung padago. Binigay sa akin. What's that? Mama sir, my time. There! Binigay sa akin. Kinuha ko. Alam niyo hanggang ngayon, tinatago ko yun. Pero ito nangyari. Attention ng church, may nagbigay sa kanya ng pera. Nagbigay sa kanya, kung ilan, may nagbigay sa kanya. Sabi ng kanyang nanay, kita mo na, nag-times ka. Ayan, pinalik sa iyo ng Diyos. May patong pa. Ang laki. O mag-times ka ulit. Sabi ng niya sa nanay niya, no!
nyo, alam ko kung bakit eh. Yun yung inchik sa kanya. That's the Chinese in my granddaughter. No? Yun. Yun eh, napaka-wise niya eh. Sasabihin niya, hihintayin mo na nasa mall na kami bago magpapabili para hindi namin makuha yung pera niya. Sabi ko, anong gagawin mo sa pera mo? Ilalagay daw niya sa bangko. At magpapasama nga yan. Nagdi-deposito na po yung bankera o hindi. Tuwan-tuwan, mga bangko niyo, mabubuhay. Ayun, lagay na ng lagay. Pati yung aming panganay na yung apong lalaki, sabi ko sa kanya, maliit pa siya. Sige, mag-ipon ko yan sa bangko. By the time nag-graduate ka na sa college, magiging iyo na itong bangko to. Pabibili mo to. Yung naniwala sa akin. At nag-iipon ng pera. So, kung gusto nyo umasenso, magkaroon kayo ng financial prosperity, mag-tithes kayo at mag-ipon kayo. Ang mga kinakasal ko, sabi ko sa kanila, ito gagawin nyo. Ito. Tuwing sweldo, tatanggalin nyo 30%. Patinig sa akin. Bakit o, Pastor? Yung 10, lagay nyo sa envelope, lagay nyo sa church, tithes yun. Yung 20, ilalagay nyo sa bangko. 70 lang ang gagastusin nyo para sa inyong sarili. Kaya, pagka hindi nyo gusto to, huwag na kayo magpakasal sa akin. Magpakasal na lang kayo kay Mayor. Pero yung mga tumupad, sumunod, tuwang-tuwa. Sabi, Pastor, sa meron pa. Hira. Pero, Pastor, bugulong ko sa inyo. Ipon ako, ipon ko. Ipon namin mag-asawa. Ipon. Kaya, ayun. Dadalhin na natin ngayon ang ating mga tithes sa Panginoon. Amen? At bukas, dahil nyo yung 20% nyo sa bangko, ipunin nyo. Amen. Ipunin nyo. Okay? At yung 70, ay siya, bahala na kayo. Nasusin nyo. Pero hindi tama yung bahala na kayo. Kwentahin nyo mabuti, pag-aralan nyo maigi, ano nyo gagastusin. Alam nyo, papaturuan ko kayo dito sa dalawang kapatid natin matatanda nito. Ano ba magandang paglagay ng lupa? Huli ng pera, huli ng bahay? Maganda raw sa lupa. Maganda raw sa ating ni Sister. Sister, ilang pa lupa nyo? Sister Mary, ilang po lupa nyo? Happy na billion. So, ayun, sinasabi nila. Sinasabi. At tayo ngayon ay mag-pray for those turuan kami sa proper, sa tamang pag-handle ng aming finances. Maging malimit ng salapi. Kung hindi ang salapi ang aming maging malimit. Sa pangalan ni Jesus, sabihin natin lahat. Amen.
Handmaids of the Lord. May meeting po mamayang hapon, 2 o'clock. Handmaids of the Lord leaders, 2 o'clock meron po tayong meeting. Thank you. Announcement na po, may reminder po na yung ating car project ay ongoing pa rin po. Tinapos lang po natin yung mga occasion of Christmas. So, sa mga gusto po pagpalain, patuloy po tayo na mag-aloob para sa proyekto nito. God bless you po. Okay. Balik-balihan mo yung kotse mo. Pero kung gusto nyo totohanin, balik-balihan nyo, isipin. Okay, saan si Brother Felix? Malis na. Halika dito, Brother Felix. Pag-pray ka namin. Mas kakantahan pa namin. Gusto nyo kantahan si Brother Felix? Happy birthday naman. Wala naman, sinit ko ito happy birthday. Kaya ito, diba, ako kuya mo. Pag-pray natin si Brother Felix. At mabuti malapit na ang magtatagulong sa Malaysia. At mukhang tuwing 3 buwan makakauwi siya. At 3 buwan nga ba, Brother Felix? Okay. Iunan namin ang aking kamay. Patuloy sa kanya, pagpalain natin siya. O Diyos, abutin mo ang iyong anak. Pagpalain mo siya ng ngalan. Ilayan mo siya sa puso ng masama. Ilayan mo siya ilaw at asin doon sa mga kasama niya sa pagkakalay. O Panginoon, tulungan mo siya sa panahon ng pagkakalila sa kanyang pamilya. At ganoon din si Eleanor ang mga bata. At ipulot mo mga palit si Brother Felix 10 pounds heavier. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bakit kumatawa sa dami mo? 10 pounds heavier. Diba, Felix? Pwede. Pagkatagan 10
God be with you. Bishop. Happy birthday, Dexter. No? God be with you. God be with you till we meet. Okay. God be with you till we meet again. Why His counsel guide and hold you? Lead His ship securely hold you. God be with you till we meet again. Till we meet. Till we meet at Jesus' feet. Till we meet. Till we meet. God be with you till we meet again. Okay, Liz, hindi ka umiyak. Paiyakin nga natin. Okay, isang pa sa chorus. Till we meet. Jesus' feet. Till we meet. Till we meet. God be with you till we meet again. Okay. Sino kaya susunod na kakantahan natin, no? Apat na aalis. Pero babalik, ha? Si Billy din, kaya. Okay. Tumayo tayo para sa benediction. Benediction. Tayo po yung umupo at tayo manalangin. Manaming Diyos, sa pangalan ng Jesus, nagpapasalamat po kami, manaming Diyos, sa lahat ng nangyari sa umaga nito. Sa lahat ng ginawa mo, purihin ikaw, Diyos. Salamat sa iyong mga salita na aming narinig. At tunay, tinatanggap namin na aking iyong banal na salita. At ngayon naman namin Diyos, sa pangalan ng Jesus, samahan mo kami sa aming pag-uwi. Takpan mo kami ng iyong banal na dugo. Samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Salamat sa iyo, Panginoon, at nawa ay maging mabuting araw ito para sa amin, sa aming mga pamilya, sa pangalan ng Jesus. At lahat tayo magsabi ng Amen. Magbatian po kayo.